Gulat na napatingin sa kanya sina Genus Freewill at Asgard von Valencia. Napangiti ng nakakaloko si Tiny at sinabing ganito na daw siya dati. Hiniling niya na bigyan siya ng ilang uri ng banal na bagay. Hindi siya sigurado na maaari nilang hiramin ito sa royal family. Maya-maya, napatulala, nagtanong si Bradley von Aslan, gusto ba nilang hiramin ang armor? Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at nalilitong sinabi na ito ay isang mahalagang banal na bagay. Kalmadong iniulat ni Ixalan na ginamit niya ang core na ito sa karon. Umupo si Bradley von Aslan sa isang upuan, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa at nagtatakang nagtanong, posible ba ito? Nakangiti niyang inamin na kamangha-manghang lalaki si Tiny. Nawala sa pag-iisip si Bradley von Aslan. Dumampi ang hinlalaki niya sa ibabang labi, nagdesisyon siya at sinabing, hayaang iparating ni Ixalan na matatanggap niya ito. Si Bradley von Aslan, na may palihim na ekspresyon sa mukha, ay nagsabi na kailangan niya itong tulungan kahit papaano. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya na nag-aalala siya na hindi niya mapipigilan ng kanyang ama sa paglipas ng panahon. Si Vincent von Aslan ay nakaupo sa isang trono sa silid ng trono sa kalagitnaan ng gabi at naisip na nagtanong ang madilim na anino, ang banal na bagay nawawala. Kumunat ang noo ni Vincent von Aslan at tinanong kung anong banal na bagay ang iminungkahi ng Dark Shadow na kailangan ito ng prinsipe. Pagkatapos ng lahat, nawala ito matapos ang isang Valencia Knight na nagngangalang Thorin ay dumating sa palasyo. Walang pakialam na sinabi ni Vincent von Aslan na ang armor ay isang simbolo lamang. Sinabi ng madilim na anino na maaaring siya ay mali, ngunit ang kabalyerong ito ay pumunta kay Karina sa halip na Asgard von Valencia. Gulat na tanong ni Vincent von Aslan kung ano ang sinabi ng Dark Shadow na kung gumamit siya ng sagradong bagay, matutunaw sa liwanag ang mga demon's followers nang hindi man lang siya makalapit sa kanya. Magya'y gising ang mga taong nabulag ng dark magic. Napasimangot si Vincent von Aslan sa sama ng loob. Bigla siyang bumangon sa trono at nagtanong, mabubuhay ba si Asgard von Valencia nang walang pagkatalo? Kinumpirma ito ng madilim na anino. Galit na nagngangalit si Vincent von Aslan at sinabing hindi niya ito gusto. Nagutos siya na hindi na siya papayagang makabalik ng buhay. Siniguro ng Dark Shadow na aalagaan ito. Ipapadala nila ang lihim na sandata na kanilang nililinang. Sa oras na ito, ang USA ay mapayapang nanginginain sa forest lawn. May narinig siyang tunog. Itinaas ang kanyang ulo at maingat na nakinig. Nakita si Tiny na nakasakay sa Lunar Wolf. Mabilis siyang tumakbo palayo. Sinabi ng madilim na anino na sapat na ang sandata na ito para pumatay isang gabi. Mahigpit na hinawakan ni Tiny ang balahibo ni Lunar Wolf, na mabilis na tumatakbo. Nakaupo si Reaper sa mataas na puno at pinagmamasdan siyang nakatingin sa pamumulaklak sa isang tugaygayan sa hangin. Sinabi niya na siya ay gumagalaw ng hindi karaniwan, at iminungkahi na si Tiny ay nakasakay sa isang Lunar Wolf. Napagpasyahan ni Reaper na dumiretso siya kay Karina. She realized with disappointment na masyado siyang mabilis. Hindi siya makasabay. Reaper, malamang, ay ipinapalagay na siya ay dadaan sa parehong ruta pabalik. Nagpasya siyang hintayin na lang siya dito. Madaling tumalon si Lunar Wolf mula sa isang gilid ng bangin patungo sa isa pa. Marahan siyang damapo sa kanyang mga paa, bitbit si Tiny sa kanyang likuran. Mahigpit na hinawakan ni Tiny ang kanyang balahibo gamit ang kanyang mga kamay, at malungkot na naisip na siya ay gutom na gutom. Siya, kumain ng karne ng baboy ramo sa loob ng 3 araw, ngunit wala siyang pagpipilian. Nanaginip din si Lunar Wolf ng isang piraso ng karne. Tinanong siya ni Tiny kung may naramdaman siyang katangian ng isang 4th stage elementalist sa kanya. Tumahol ng negatibo si Lunar Wolf. Napagtanto ni Tiny na mahirap umabot sa puntong ito. Naranasan na ng kaluluwa niya ang level ng Superman. Naalala niya ang kanyang sarili sa isang nakaraang buhay at nagpasya na kung magiging pantay lang siya sa kanya, wala itong magbabago. Nakuha na niya ang isang bagong bagay sa pamamagitan ng pagiging isang elementalist. Mas mataas ang kalidad ng kaluluwa, mas madali itong maging isang gumagamit ng aura. Naunawaan ni Tiny na ngayon ay malayo na siya sa ika-4 na yugto, ngunit may maiisip siya bukod pa sa maaari niyang laging bumaling sa Astina. Iniisip niya ang mukha nito habang nakasakay sa Lunar Wolf sa kagubatan. Biglang, ang Lunar Wolf ay kumakayod ng husto gamit ang mga paa nito mula sa tuktok ng burol.
Tiningnan nila ang lungsod ng Carina, na naliliwanagan ng sinag ng araw na matatagpuan sa tapat ng pampang ng ilog. Tuwang-tuwa si Tiny at sinabing panahon na para harapin nila ang mga rebelde sa paglipas ng panahon. Carina facade ng panlabas na palasyo. Maraming tao ang nakatayo sa harap ng pasukan. Ang may-ari ng lupa ay nasa sabik na naisip na siya ay tama. Na nagtanggal ng kanyang mga ngipin, siya ay tiyak na sinabi na siya ay tama. Dinaig siya ng takot. Sinusubukang lagpasan ito, naikuyong niya ang kanyang mga kamao at mariing sinabi na hindi siya nagkakamali. Naikuyong ng may-ari ng lupa ang kanyang mga kamao sa pananabik at sinabi sa nanginginig na boses na hindi siya nagkakamali. Naisip niya nang may pagkabigo na ilang henerasyon ng kanyang pamilya ang samamba sa may-ari ng lupa. Seren, nagsimula siyang mag-isip, kahit na pinaglaruan siya ng mga kasuklam-suklam na freak na parang laruan ay tiniis niya. Naalala niya kung paano siya pinatong ng may-ari ng lupa habang nakayuko ito sa kanya. Ilang oras na ang nakalipas, nanginginig na nakaupo ang lalaki sa kanyang upuan at desperadong sumang-ayon na karapat-dapat siyang mamatay. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at sinabing tama ang kanyang ginawa. Muli niyang sinabi na tama ito. Ipinatong ni Harren ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabing, "Siyempre, natigilan ang may-ari ng lupa sa gulat." Sinabi sa kanya ni Harren na hindi niya kailangang mag-alala. Ang tanong ng may-ari ng lupa kay Harren. Ngumiti si Harren at sinabi sa kanya na siya na ang may-ari ng lungsod. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang paghandaan ang naghihintay sa kanya. Hinampos ng kamao ng may-ari ng lupa ang mesa at nagtanong, pinag-uusapan ba nila ang gabing iyon na may sagradong bagay? Kinumpirma ito ni Harren at sinabing oo. Umalis siya sa Royal Palace 4 na araw na ang nakakaraan. Nakangisi niyang dagdag na malapit na siyang makarating dito. Binati niya ito ng swerte. Ang may-ari ng lupa, natigilan, ay sumigaw sa kanya na maghintay. Tinanong niya ang tanong, paano niya ito dapat maintindihan? Tinanong niya kung iniiwan siya ng mga ito. Sinabihan siya ni Harren na kumalma. Ipinaliwanag niya, habang nakatingin sa gilid, na hanggat nasa kanya ang sagradong bagay, wala silang magagawa. Ang may-ari ng lupa ay nagsimulang mautal sa pag-aalala at napasigaw. Sinabi nila na mayroong isang paraan. Tinanong niya ang tanong, ano ang dapat niyang gawin ngayon? Inilabas ni Harren ang kanyang hintuturo sa gilid at sinabihan siyang kontrolin ito. Tinanong niya ang tanong, sino ang mamumuno sa knights ng mga sundalo, kung hindi ang may-ari ng lupa? Idinagdag niya na isaaktibo niya ang bitag. Napasubsob ang may-ari ng lupa sa mesa at tiyak na idiniin ang palad sa ulo. Humiwalay siya at inisip na wala siyang pagpipilian. Sumagot naman siya na mabuti naman. Kinaikit ni Harren ang kanyang mga mata at binati siya ng swerte. Idinagdag niya na dapat niyang subukan para sa kapakanan ng bagong mundo. Hindi na naalala ng may-ari ng lupa. Inulit niya iyon nang may pagkairite sa kanyang boses para sa kapakanan ng isang bagong mundo. Samantala, sa ibang lugar, tinanong ng Black Knight ang tanong, ano ang nangyari sa may-ari ng lupa? Sumagot ang isa pang knight na nag-aalinlangan siyang kayanin niya ito. Dagdag pa niya, mangungulekta sila ng impormasyon habang inookupahan niya iyon. King, ngumiti si Harren at nagbigay ng halimbawa na aalamin nila kung saan nakuha ni Tiny ang sagrado. Biglang may malakas na tunog. Ang isa sa mga Black Knight ay tumalikod sa takot at nagtanong, ano ang nangyayari? Nandito siya, stun na tanong ni Harren, kaya hindi nagtagal, iniharap niya ang palad niya at inutusan silang kumalma. Lumapit si Harren sa bintana ng gusali at napansin ang malakas na pagsabog sa pagitan ng mga bahay. Napatulala siyang tumingin dito, sigaw ni Harren, na napansin si Tiny sa Lunar Wolf na may hammer sa kanyang mga kamay na ito ang gabing iyon. Dagdag pa niya, dapat siyang pigilan. Napatikip ng ngipin si Harren sa takot. Muli niyang itinaas ang kanyang mga kamay, at sinigawan ng lahat na huli na para tumakbo. Idinagdag niya na dapat nilang i-activate ang bitag. Nagtanong ang isa sa mga Black Knight, paano naman sila? Tinulak ni Harren ang isa sa kanila at sumigaw na huli na rin para sa kanila. Nagtanong ba siya ng galit na tanong, o tumatakbo ba siya ng mas mabilis kaysa sa espiritu? Inutusan niya itong magmadali. Ang mga itim na kabalyero na nasa kalye ay natakot na tumingin sa harapan. Matagumpay na pumayag si Tiny at sumigaw na magsama sila. Dagdag pa niya na may nakakalokong ngiti na puputulan niya sila sa isang malaking suntok.
Nakatayo si Lunar Wolf sa kanyang hulihang mga binti, umungol ng malakas. Si Tiny sa oras na ito, ay itinaas ang kanyang kamay pataas, kung saan nagsimulang bumaba ang mga magical wave. Nagsimula itong mabilis na kumalat sa buong kalye, na tinakpan ang Black Knights. Ang mga bintana ng mga gusali ay nagsimulang pumutok. Ang mga fragment ay nakakalat sa lahat ng Black Knights at tagak. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting nagsimulang matuno, na kumalat sa hangin gamit ang black magic. Napapikit ng mariin si Heron sa sakit at inisip kung ano yun. Iniharap niya ang kanyang mga palad, hinarangan ang maliwanag na liwanag. Tanong ni Heron, ito ba ang power of a sacred item? Nagpasya siya na kailangan niyang buhayin ang bitag bago pa maging huli ang lahat. Malalim na sugat ang lumitaw sa kanyang mukha. Mamaya, nagliwanag ang buong katawan ni Heron ng matingkad na lila, at napasigaw siya ng napakalakas. Idinagdag niya na siya ay para sa isang bagong mundo. Nilingan niya ang dakila at humingi sa kanya ng pabor. Samantala, si Tiny ay pumasok sa gusali at naglakad sa isang kumpanya sa pamamagitan ng apoy. Bumalik si Heron sa tabi niya. Nag-pump up si Tiny na hindi siya papayag. Ibinaba niya ang kanyang hammer at tinawag itong kasuklam-suklam, idinagdag na dapat niyang subukang makaligtas din dito. Inihagis ni Tiny ang hammer pasulong, na nagsimulang umikot sa hangin at mabilis na umusad. Ilang sandali pa, bumangga ito sa tagak, na inilabas ang kanyang mga palad bilang depensa. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Bumuka ang bibig niya, tumulo mula sa bibig niya ang makapal na patak ng dugo. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Pinagmasdan ito ni Tiny, tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha. Sinira ng pagsabog ang gusali, kung saan nagsimulang lumipad ang mga sirang tabla at mga bato sa lahat ng direksyon. Natigilan si Tiny sa pwesto. Gamit ang kanyang armor, nagsimula siyang lumingon sa paligid at nagtanong, anong uri ng pagsabog ito? Akala niya ay hindi siya pinatay ng kanyang putok. Tumingin si Tiny kung saan may malaking butas mula sa mga sirang tabla, at naisip niyang isa pala itong clone victim. Naisip ni Tiny kung paano nagkaroon ng malaking purple ball si Heron sa kanyang dibdib na nagpakalat ng energy sa kanyang buong katawan. Itinulak niya ang sarili sa sahig, nagsimulang tumingin sa paligid, nagtanong siya, nanghina ba sila dahil sa banal na bagay? Sinabi niya nang may pag-iisip na karaniwan ay hindi sila gagamit ng isang clone na sakripisyo para sa isang kalunos-lunos na pag-atake. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, at nanlamig siya sa gulat. Tumingin si Tiny sa gilid, kung saan napansin niya ang mga bilog na red ball. Naalala niya kung paano ipinaliwanag sa kanya ng isang lalaki na mayroong powerful magic na nakapaloob dito, na mas mapanire kaysa sa karamihan ng mga artifact na ginagamit ng demon followers. Ang parehong lalaki, idinagdag na kung magsisimula sila sa glowang, sila ay sasabog. Iminulat ni Tiny ang kanyang mga mata sa takot at naisip na ito ay mapanganib. Biglang, ang mga bola ay nagsimulang maging natatakpan ng mga bitik at nagsimulang magningning na may maliwanag na dilaw na kulay na lunar. Nagsimulang umungol si Wolf sa galit at sa pag-aalala. Pinagdikit ni Tiny ang kanyang mga ngipin, nagsimulang mag-alala ng husto. Naisip niya na ginamit lang niya ang kakayahang ito noong panahong iyon sa Royal Palace. Ang kanyang mga palad ay kuminang matingkad na kulay kahel. Nagsimulang tumingin sa kanila si Tiny at naisip na wala siyang mas malakas. Ngayon, itinaas niya ang kanyang mga palad, lumikha ng isang malaking dilaw na bola. Sa oras na ito, ang mga paputok na ball ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag, na gumagawa ng isang tunog ng pag-crack. Itinaas ni Tiny ang kanyang palad at sumigaw na ang mga katangian ng pagkasira at malawakang pamamahagi ng ball na kanyang nilikha ay nagsimulang mabilis na umusad. Muli itong sumabog ng marahas. Sina Lunar Wolf at Tiny ay nagsimulang lumipad pabalik mula sa napakasabog na pag-atake. Umubo ng malakas si Tiny. Siya sa isip ay nagpasya na kailangan niyang pahinin ang pagsabog. Nagliwanag ang mga katawan ni Tiny at Lunar Wolf na may asul na aura. Malakas na sigaw ni Tiny habang patuloy na lumilipad pabalik. Ang Lunar Wolf ay unti-unting nagsimulang matuno sa manipis na hangin. Pagkaraan ng ilang oras, ang pagsabog ay bumagsak sa bubong at nagsimulang kumalat sa halos buong lungsod.